Samantala po mga kasama, meron po tayong makakausap. Kasama ho natin si Pasang Mazda President Ka-Obet Martin para hingan po sila ng opinion at ng reaksyon doon po sa pagtaas kasi ng presyo ng mga petroleum products na posible raw magdulot ng pagtataas sa pamasahe at yun ngang gulo nga ho sa Middle East na baka makaapekto rin naman, although wala pa naman no, sa presyuhan nga ng langis sa world market, no? Kausapin ho natin si Ka-Obet Martin, ang Pangulo po ng Pasang Mazda. Good morning po sa inyo, Ka-Obet. Good morning, Sander and Jane. Isang magandang umaga po sa nakikinig. Ayan, Ka-Obet, kayo po ba sa inyo pong hanay sa Pasang Mazda ay nagsumite ng mga panibagong petisyon para po sa fare increase? Well, po si Jane, pag-uusapan pa ng grupo at kahapon nga nagkaroon kami ng initial talk with Alto Dampo, Vargas and Libay ng Mrs. De Luna, si Libay ng ACTO at amin niyang pag-uusapan no, together with our lawyer by tomorrow. Sapagkat ito nga yung pagtaas nito, binabalansin natin kasi lahat ito, Jane and Sander, no? Kasi hindi ko mo nagtaas ang timano, magtataas kami. But of course, pinag-aaralan din namin yung magiging epekto nito. At we did talk to our lawyer kasi meron kaming nakapending na fare increase sa LTFRB. Na yan nga ay hindi na isinesentary muna sapagkat bumaba nga ang presyo ng ating mga petroleum product. Subalit, kaya lang binabalita nyo kanina na talagang meron namang digmaan sa Middle East, Iran at saka ang Israel. Matagal na kasing issue yan. Pero sabi ko nga, baka naman hindi maka-apekto rin to. Although a little percentage of oil ang natatamaan dito. Pero kailangan we have to prepare also. At gusto ko lang ding tulungan ang ating mananake na hindi kada taas ay bigla na lang kami magpapayad. But we will study it with our lawyer by tomorrow, Jane and Sander. So wala pa ho yung petisyon, pag-aaralan nyo pa lamang po with other transport groups? Yes, opo. At siyempre naiintindihan natin ang ating mananakay. Una, nagpasukan, nagkaroon ng pagkakagasto sa ating mga magulang, mga kababayan. Kanya isa yan sa aming pinagkukunan ng pag-uusap upang aming masusing pag-aralan nito. Yung pending application po ninyo sa LTFRB, kailan po ito, Ka-Obet, at magkano po yung hiling ninyo sana? Yan yung karagdagang 3 piso out of the 5 pesos na nagkaroon ng regular fare increase na 1 peso and provision increase na 1 peso. Kanya nga, that is 5 pesos. So, sinihiling din namin sana na maging 3 piso man lang yan. At yun nga, na pending, gawa nga ng inabutan ng pagbaba at nagkaroon ng mga pag-uusap yan na saka natin pag-usapan yan, sabi ng board. Pero active pa rin yun, Ka-Obet. Anong year po ninyo yun final? 2 years ago. Ilan po, sorry? 2 years ago. 2 years ago. Opo, pero parang sa ngayon, nakatulog na. Parang gano'n, parang in-archive na yan. Pero sabi ko nga, wala namang magiging problema kung if we file a new petition, kung talagang patuloy ang magiging pagtaas ng presyo ng mga petroleum product. Opo, pero Ka-Obet, ano po yung kumbaga magiging option po ninyo? I-refile yung pong petisyon na yon na final po ninyo 2 years ago o kayo po ay kung sakali lang naman na ang mapag-usapan ay humirit po ng fare increase, ang plano nyo ho ba ay mag-file na lang ng panibagong petisyon? Kasi depende sa pag-uusapan na aming lawyer. Kung amin pang mabubuhay yun, maaaring yun ay tuloy namin. At kung hindi naman, so we will file a new petition for increase of rate. Gusto nyo bang i-remand sa mababang kapulungan? hindi, joke lang o, Ka-Obet. Opo. Pero sa inyo pong grupo, meron ho bang parang ibang paraan na iniisip para ho masolusyonan yung taas-baba na presyo ng mga produktong petrolyo, diesel, etc. Kagaya po ng pagbili ng inyong grupo ng mga e-vehicles? Well, may mga plano na kami dyan sa electric vehicle na yan. At ako nga, meron akong 15 pinapropose
route for the 15 units ng electric vehicle. Isa ito sa mga pamaraan upang makatipid kami. Pero alam mo, Sander, Ma'am Jane, sa ngayon talagang mayorya pa rin, gumagamit pa rin tayo ng diesel fuel ang mga modern units at ang mga ating traditional jeepneys. Pero yung mga pagbili ng electric vehicle, papunta na po kami sa sistema na yan at napag-usapan na rin po namin yan. At yun naman pong kagaya ng binabanggit ng ating kalihim na si Secretary Vince Dizon na itong mga fuel subsidy, pag-uusapan din po namin by Thursday, Friday kay Yusek Mon Reyes. Ito nga pong pangamba natin na tumataas na naman. Napag-usapan po namin yan sa DOTR about 2 weeks ago na ipagpapatuloy ng ating kalihim ang mga pagtulong sa mga operator at driver kapag tumataas na po ang presyo ng ating mga bilihing petroleum product. Kasi mukhang di ba? Parang etong oil price adjustment nung kahapon, pangatlo na po ito, pangatlong sunod na linggo. Ito pong huli, yung malaki, halos 2 piso. At syempre, ito hong gulo nga sa Israel at Iran na parang even ang Malacanang po ay nagbabantay, 'di ba? At meron po mga nakalatag na contingency plan. Pero ang LTFRB mismo po parang nagsabi sila na posible na baka mapagbigyan na yung piso na taas pasahe. Pero sa inyo po, kasi sa panig ko yan ng mga transport group, parang lalo kinaka-Obet, parang kinokonsidera pa rin nila syempre yung mga commuters. Pero sa inyo po ay okay naman po kayo doon? Tama yan, sapagkat alam mo, Ma'am Jane, Sander, ang ating commuters napakahalaga ng papel sa amin. Ito ang aming katuwang sa hanap buhay. Kaya nga nag-iingat kami, so we need the guidance of our lawyer. At ito'y masusi namin pinag-aaralan. So noong nakaraang aming increase, yung aming request for provisionatory increase of 1 peso, yun yung aming pinaglalaban pero inabutan niya ng baba. Ito nga, tumataas na naman, tama si Ma'am Jane. So palagay ko yung aming meeting with Yusek Mon Reyes this coming Friday ay ito isa sa mga agenda namin sa kanya. At we need also the guidance of our lawyer pagkadating sa ganito. Kailangan masusi ito pinag-aralan sapagkat nabanggit ko kanina, dumating ang gastusin ng ating mga parents, ng mga anak nila sa school. Siyempre, kinukonsider din natin yan para makatulong din tayo sa kanila. But nevertheless, kami talagang patungo doon siguro sa kung talagang ito itataas pa sa mga darating na araw o linggo o buwan. Wala ko kaming magawa kundi mag-file ng aming petition at this point in time, unang DCX ng inyong istasyon na kailangan magkaunawan po tayo ng ating mga mananakay at siyang pumapatnugod sa amin sa hanap buhay. Opo, ayan. At siguro po bilang panghuli ka, Obet, at ito ho ay malayong paksa. Kayo po ba ay nakaupo po ngayon as a barangay official? Naku, thank you so much, Sander and Ma'am Jane. Ako pa rin ang punong barangay sa Barangay 518 sa Maynila, Sampaloc. Sa Sampaloc. Opo, pwede ho ba namin kayo mahinga ng opinion dun po sa panukalang batas na kanselahin ang BSKE sa December at ilipat ng 2026 at yung panukala rin na extension naman ng term? Alam mo, ang SK sa akin talagang mapakahalaga rin yan. Nakikita ko ang SK namin, they are very active, especially itong aking SK sapagkat sa mga panahon ng mga pagtulong sa mga estudyanteng maliliit, ganyan, mga bata, talagang they're really performing their duties. As punong barangay, ginaguide ko rin sila at yung extension naman na sinasabi, alam mo, Sander and Jane, sabi ko kahit mag-eleksyon sa taon neto, mag-eleksyon sa isang taon, I'm willing. At alam mo, ang tao kasi kailangan din may mga pagbabago. Pero kung magkakaroon talaga ng tamang extension, at ito'y isa sa batas at mapagpirma ng Pangulo, siyempre susunod din po tayo doon sa kanilang mga kagustuhan sapagkat kami manunungkulan pa, na i-extend pa ang panunungkulan, wala naman pong problema sa akin yun. Kumbaga po kung ano po ang itatakda ng batas, yun po ang ating susundin. Tama po yan. Pang ilang term nyo na po ka-Obet sa Sampaloc? In term to
term pa ako. Okay, second term, meron pang pangatlong term. Ayan. Yes, yes. Opo. Ka-Obet, maraming salamat po ha. Kahit na ibang paksa po yung ating napag-uusapan ay very willing po kayong sumagot. Thank you po. Thank you, sir. Thank you, Sandra and Ma'am Jane, at sa Excellence, magandang umaga po sa mga naikinig at pagpalain po tayo ng Panginoon Diyos. Ayun, magandang umaga kay Ka-Obet Martin, ang presidente po ng Pasang Mazda. Tsaka ang galing ni Ka-Obet, no, inaalam niya kung sinong kausap niya. Oo. Kumbaga, merong acknowledgement. Yung iba kasi nating na-interview, parang, good morning ho sa inyo kung sino man kayo, mga buwisit kayong... Ang aga manggising. ang aga manggising. Aga Si